araw po. Salamat po ulit sa pagbisita dito sa aking YouTube channel. Ito po si Darwin. Ang video po natin ngayon ay tungkol po sa kung ano po ang magiging makukuha nating benepisyo pag po kayo ay naging isang permanent resident po dito sa Canada or PR. So marami pong benepisyo na binibigay po ang Canada government pag kayo po ay naging isang permanent resident po dito. Bago po tayo mag-umpisa, huwag niyo pong kalimutang pindutin ang subscriber button at bell button dyan po sa inyong mga screen. Salamat po. Ayan nga po, ang topic natin ngayon, ano po ba ang inyong makukuha pag kayo po ay naging permanent residence na po dito sa Canada. Ayan guys. So, ang una pong benepisyo na binibigay po ng Canada government, yan po na right to live and work. Ayan, manirahan po tayo dito hanggat gusto natin at magtrabaho hanggang gusto natin. Ayan. And then, ito pong Canada ay second best country to work and live. Ayan. And, meron po tayong pagkakataon na binibigay ang Canada na mag-move tayo ng iba-ibang territories or provinces dito guys sa Canada. At isa pa po dyan, may right po tayo na mag-resign sa ating mga trabaho. Kung hindi po natin nagustuhan ng ating employer, pwede tayong maghanap o lumipat sa ibang trabaho o employer na gusto natin na suitable na para sa inyo. Ayan po yung mga rights na yan. And then, secondly guys, ang binibigay na oportunidad o benepisyo ng Canada government ay yung pwede po nating dalhin ang ating mga kapamilya dito sa Canada. Ang ating mga anak, pwede nating dalhin dito at pag-aralin. Ayan. And then, speaking nga po sa pag-aaral, ang Canada government giving us free education for children. Ayan po. Ang Canada government ay nagbibigay po ng free education hanggang grade 12 hanggang sa edad na 18. Ayan, napakaganda po na benepisyo na binibigay po ng Canada pagdating po sa pag-aaral ng mga bata. So makakalibre tayo guys ng pag-aaral hanggang grade 12. At pang-apat guys, ito pong tinatawag na universal healthcare. Ayan. So, yung government ng Canada or Canada provinces may pre-medical care na tinatawag. Pre-medical care. So, pre-medical care guys, may 42% na binibigay ang Canada para sa mga gamot. 42% lang guys, hindi naman 100%. So, yung 35% na para sa mga gamot naman, 35%, ayan po yung mga sa insurance na binibigay natin sa insurance at saka sa employer. Ayan po yung benefits na binibigay natin or binibigay ng employer at saka binibigay natin. Ayan po yung 35%. At saka po, yan po yung kombinasyon ng dalawang kombinasyon ng galing sa inyo at saka sa employer. Yan po yung health insurance. 35% po doon. And 23% naman or 23% lang ang magagamit natin or yung magagastos natin para sa gamot. So mababa lang guys. 23%. Ayan. So, second benefits guys or next benefits, ito pong social benefits. Ayan. So, most of Canadian can get high-paying jobs. Ayan. At saka meron guys na tax rebates dun sa mga low-income earner. Tax rebates guys. So, binibigyan sa atin ng government ng Canada yung tax rebates. Ako po nung nakaraan wala po ako nakuha.
Kasi medyo high yung natin guys. Medyo mataas yung sahod natin ng konti. Kaya wala po tayong nakuha tax rebates. So binibigay ito ng Canada guys para makatulong sa ating pamumuhay dito sa Canada. At ito yung pinakamaganda dito guys. Pinakamaganda sa lahat. Safe environment. Ayan. Safe environment. So dito guys sa Canada guys, isa sa pinaka-safest destination in the world. Ayan, para sa inyong kalaman, isa po ang Canada sa pinaka-safest destination sa buong mundo. Yung crime rates are very low. And then yung mga police dito guys are very trusted. Hindi po katulad po sa diyan po sa hindi ko naman po inalahat diyan po sa ating bansa sa Pilipinas. Yan. And then yung freedom, ayan guys, freedom. Wala ka nang alalahanin. Ang gagawin mo lang every 5 years or 4 years, mag-renew ka lang ng inyong PR card, health card. Iyan ang guys ang kagandahan ng pagiging isang permanent resident dito sa Canada. Once na nakalagpas ka na dito sa mga pagsubok na yan, naging PR ka na, congratulations na para sa iyo. Ayan guys, maraming salamat po sa inyong panonood at sana po nakatulong po ako ng konti at nakapagbigay sa inyo ng impormasyon regarding po dito sa pagiging isang permanent resident dito sa Canada. At dyan po nagtatapos ang ating discussion tungkol po dito guys sa pagiging PR dito sa Canada. At shoutout po kay Limuel. Ayan po Limuel, siya nagtatanong dyan na gaano ba kahalaga ang permanent resident dito sa Canada. Ayan, Limuel, magandang araw sa iyo Limuel. At sa inyo guys, magandang araw po sa inyo lahat at ingat po kayong lahat. Bye guys, bye!